Ilang red flags daw na nasilip ang Senado sa 2026 budget ng DPWH. Ang Independent Commission for Infrastructure naman napupukol ng mga puna dahil sa pagbisita roon ng isang opisyal ng US Embassy. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Biyernes ang bumisita sa Independent Commission for Infrastructure ang Acting Deputy Chief of Mission ng US Embassy na si Michael Kelleher. Paliwanag ng ICI, courtesy call ang ginawa ni Kelleher tulad ng ginagawa ng mga kinatawan ng ibang bansa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakabantay rin daw ang international community sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Dagdag ng ICI, ang pinag-usapan lang daw ay ang bagay na alam na ng publiko. He just wanted to know or to ask the basic mandate of the ICI, what we have accomplished so far and what our plans are. Pero ipinagtaka ito ng Grupong Bayan. This is supposed to be an independent investigation. So wala kaming nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin at posibleng ini-impluwensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang Malacanang sinabing walang anumang napag-usapan tungkol sa pag-audit sa foreign assisted projects at sadya nagtanong lang daw si Kelleher sa mandato at sistema ng pag-iimbestiga ng ICI. Kung gayon, ani Reyes, at para mapawi ang anumang duda sa investigasyon ng ICI, dapat isa publiko ang mga hearing. Tama yung nagsasabi na gusto niyo ng credibility, i-livestream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Sabi ng grupong pamalakaya, insulto raw ang bukas kamay na pagtanggap ng ICI sa bisitang diplomat. Gayong hindi naman ito isinasa publiko ang kanilang mga pagdinig. Ganito rin ay pinunto ni Kabataan Party List Representative Rene Co sa kanyang post sa X. Ayaw i-livestream ng ICI ang kanilang mga pagdinig para hindi raw mapolitika at maiwasan ng trial by publicity. Wala naman interference doon because nagtatanong lang naman sila. They were just asking questions about the ICI. So we didn't divulge anything. So there was no interference as far as we are concerned. Panawagan naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, dagdag na pangil para sa ICI para mapuwersang dumalo ang mga ipinatatawag sa investigasyon. Give a legal authority to ICI to really prosecute or to really find those that are really guilty. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Bukas naman ang palasyo sa mga mungkahi kung ikaayos sa investigasyon, pero hindi raw pangihimasukan ng palasyo ang trabaho ng ICI. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila naman po ay tumutugon. Sabi ng ICI, malaking bagay sana na meron silang contempt powers, pero meron namang remedyo. Matapos pumutok ang skandalo sa mga proyekto kontra baha, tinanggal sa 2026 proposed budget ang DPWH ang pondo para sa mga locally funded na flood control projects. Kaya mula sa orihinal na panukalang 881 billion pesos, buwaba sa mahigit 600 billion pesos na lang ang ipinasa ng Kamara. Sabi ngayon ng Senate Finance Committee Chairman, pwede pa mangalahati ang budget ng kagawaran dahil sa 4 na klase ng red flag na kanilang natuklasan. Mahigit 4,000 road project ang wala eksaktong lokasyon. 40 naman ang duplicated project tulad ng multipurpose building na may pondo na sa pagpapagawa pero may pondo rin sa rehabilitasyon sa iisang taon. Mahigit 40 proyekto naman ang hinati sa multiple phases. Halos 1,000 naman ang pinondohan noong 2025 pero gusto ring papondohan sa 2026. Reappearing projects, 946 projects worth 14 billion. Red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. Hindi natin alam, no? Baka double na naman yan, no? Which we will not allow. Kailangan po i-validate yan isa-isa. Pinangangambahang mauwi rin sa ghost projects ang mga red flag project. Like for example, itong sa Surigao del Sur, exactly the same yung title. Parehong-pareho yung title. So hindi natin alam kung ito ba ay continuation or tapos na. Ang mangyayari dito on the ground, yung district engineer magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin yan. Absolutely agree. Kailangan po detalyado yan.
Ayon, kung hindi ma-justify at hindi ma-detalyado, kailangan po yan tanggalin, Mr. Chairman. Binigyan ng hanggang Lunes ang DPWH para maipaliwanag ang binansagang mga red flag sa budget. Ang pwedeng potential tanggalin is 348 billion. Kasi yung red flags is already 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa kalye, it's another 70-something. So more or less mga 340-something. 348. Hindi pa naman final yan, but yan yung mga estimates namin sa ngayon. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News.